salamat sa Panginoon. Magkakasama ngayon na patuloy na umaawi, patuloy na sumasamba sa Panginoon sa kabila na tayo po ay magkakahiwalay physically, pero I believe na tayo po ay sa isang spirito, ay tayo po ay sama-sama na sumasamba, sama-sama na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang ginawa para po sa bawat isa sa atin. So purihin po ang Panginoon at tayo po ay magpapatuloy ngayong umagang ito sa ating pong panibagong series natin pong sinimulan last week dito po sa Book of Malachi. And ngayon po, samahan niyo po ako at buksan niyo po ang inyong mga Biblia na hawak-hawak ngayon sa Malachi chapter 6, chapters 1 verse 6 hanggang verse 14. At samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos, salita ng Panginoon sa oras na ito. Simulan ko po. Sabi po dito, "A son honors his father and a servant his master. If then I am a father, where is my honor? And if I am a master, where is my fear? Says the Lord of hosts to you, O priests who despise my name. But you say, how are we despise your name? By offering polluted food upon my altar. But you say, how have we polluted thee? By saying that the Lord's table may be despised. When you offer blind animals in sacrifice, is that not evil? And when you offer those that are lame or sick, is that not evil? Present that to your governor. Will he accept you or show you favor? Says the Lord of hosts. And now, entreat the favor of God, that he may be gracious to you with such a gift from your hand. Will he show favor to any of you? Says the Lord of hosts. O that there were no one among you who would shut the door, that you might not kindle fire on my altar in vain. I have no pleasure in you, says the Lord of hosts, and I will not accept an offering from your hand. From the rising of the sun to its setting, my name will be great among the nations, and in every place incense will be offered to my name, and a pure offering. For my name will be great among the nations, says the Lord of hosts. But you profane it, when you say that the Lord's table is polluted, and its fruit, that is, its food, may be despised. But you say, what a weariness this is, and you snort at it, says the Lord of hosts. You bring what has been taken by violence, or is lame or sick, and this you bring as your offering. Shall I accept that from your hand, says the Lord? Verse 14, cursed be the cheat who has a male in his flock, and vows it, and yet sacrifices to the Lord what is blemished. For I am a great king, says the Lord of hosts, and my name will be feared among the nations. So tayo po ay manalangin. Panginoon, muli kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin na kami po ay makapagpuri at makasamba sa inyo at sama-samang makapakinig ng inyong salita sa umagang ito. Dalangin ko po, Panginoon, na gabayan niyo po ang bawat isa sa amin sa tulong ng inyong banal na Espiritu, na kayo po yung patuloy na mangusap, ang salita niyo ang patuloy na mangusap sa aming mga puso at maging paalaala ito sa bawat isa sa amin bilang mga mananampalataya, bilang inyong mga anak, bilang inyong niligtas, bilang inyong mga pinili, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, Panginoon, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. At ngayon, tayo po ay, again, kagaya po na nabanggit ko kanina, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral dito po sa aklat ng Malakay or Malakyas sa Tagalog. So ito po ay sinimulan natin last week at ito po ay sinimulan ni Pastor Jordan at last week nakita po natin na there's a great issue sa mga tao po sa bayan ng Israel. And ako, ang na-observe ko po doon, ang pinaka-issue po
doon po sa mga tao dito po sa Israel ay ang kalalagayan ng kanilang puso when it comes sa pagkilala sa ating Panginoong Diyos, sa kanilang Diyos na si Yahweh. So yun po yung isang, sa tingin ko, main na makikita natin na talagang issue sa puso or sa mga tao sa bayan ng Israel kung bakit dumating sa pagkakataong ito na ginamit ng Panginoon ang kanyang propeta na si Malakias or si Malakay para ipahayag sa kanila, sabihin sa kanila yung mga maling ginagawa nila sa harapan ng Panginoon. And again, kung ating pong mapapansin, no, kung ating pong obserbahan throughout Israel journey, sa lahat po ng pinagdaanan ng Israel, nandoon po na talagang up and down ang mga taong ito. There are times that they are faithful sa Panginoon. There are times that talagang dinidespise nila ang Panginoon. And ngayon nga, at this point, makikita po natin sa huling aklat na ito, na makikita po natin sa Old Testament ay nandito, na nandoon na naman ang Israel doon sa sitwasyon ng kanilang buhay kung saan hindi nila pinapahalagahan ang kanilang Diyos na si Yahweh, ang Diyos na kasama nila from exile doon sa land of Egypt, ang Diyos na naglabas sa kanila doon sa bayan ng Ehipto mula sa pagkaalipin. At ngayon, sabi ng Panginoon, dinidil muli ng Panginoon yung kanilang puso pagdating yung kanilang turing sa ating Diyos, sa Diyos na si Yahweh. And dito nga sa ating pong binasa, dito po sa ating passage na pag-uusapan ngayon, makikita po natin that ang Diyos ang nais niyang ipaalala sa bayan ng Israel is yung way ng kanilang pagsasacrifice. In the other term, ito po ay pagdating sa worship. So yun po yung other term sa panahon po natin ngayon, yung sacrifice ay worship, no, sa atin po ngayon. And during that time, yun din po ay way ng worship nila sa Panginoon. So yung worship po ay napakahalaga po sa harapan ng ating Diyos. So, napakahalaga po nito, and yung word the worship or sacrifice or offering, pagsamba sa ating Panginoon, this word is very open po natin ito maririnig. Palagi ito natin naririnig sa ating Christian life, sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano. Palagi nating naririnig is either sa Bible study, sa discipleship, sa messages na dapat yung buhay natin ay palagi nating iniaalay sa Panginoon na mayroong pagsamba sa Kanya. This is very important. Bakit? Because worship is central to the life of every believer, mga kapatid. Tandaan po natin, ang pagsamba po sa Panginoon, yan po yung sentro ng ating pagkaligtas. No? The reason why God saved us through Christ's death on the cross is because for us, as a believer, as saved people, ay tayo po ay makapagbigay ng nararapat na pagsamba sa Kanya, nararapat na papuri, tayo ay makapagbigay ng glory sa Kanya. So, yun po yung ibig sabihin ng worship. Kaya napakahalaga po ng worship. Pero ang tanong, what does it truly mean? Ano nga ba yung totoong ibig sabihin ng pagsamba na talagang nagbibigay or nagpi-please or nag-glorify sa Panginoon? Kasi kung titignan po natin, alam po natin lahat, paalaala po sa bawat isa sa atin that worship is not just every Sunday morning lang. Hindi po ganun ang pagsamba sa Panginoon. Hindi lang siya tuwing Sunday. Hindi lang po siya list of song na kinakanta natin before sermon. Hindi po yun yung worship na tinutukoy po ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, tandaan po natin to. Worship is an expression of a heart full of gratitude sa ating Panginoon. Reflecting doon po sa ginawa ng Panginoon para po sa atin. Worship is an honor and devotion sa ating Panginoon. Yan po yung dapat nating maintindihan pagdating po sa pag-aalay ng pagsamba sa ating Diyos, sa ating Panginoon. At dito po sa aklat ng Malakias, dito po sa ating passage, makita po natin
Nabasa po natin na nagsasalita ang Panginoon dito sa pamagitan po ni Malakay, ni Prophet Malakay, upang i-confront ang isang seryosong issue pagdating po sa pagsamba ng kanyang mga pinili ng bayan ng Israel. I-confront ang isang issue na hindi karapat dapat na pagsamba sa Diyos. Mga kapatid, ang mga Israelita, sa pagkakataong ito muli, makikita po natin ay naging complacent, naging kampante sila sa kanilang paglapit sa Diyos. Naging kampante sila sa kanilang paglapit sa Diyos, sa banal na Diyos. No? At nag-aalay lamang sila sa Diyos ng mga bagay na hindi na nila kailangan, mga tira-tira sa kanila. At ito po ang napakasaklap dito, mga kapatid, sa ating pong passage na binasa, na tinatrato nila ang Diyos na walang paggalang at walang paggalang at walang at karangalan. Hindi po nila ino-honor, hindi po nila nirerespeto ang Diyos. This is why, mga kapatid, sa ating pong passage, we can see God addresses this major issue when it comes to their sacrifices, when it comes to their worship. And alam niyo, mga kapatid, this issue, ito pong issue na kinonfront, na nais sawayin ng Panginoon, this issue, mga kapatid, is relevant pa rin sa panahon natin ngayon. This issue remains relevant for us today. Bakit? Because aminin natin sa hindi, there are times sa buhay natin, bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, we are offering God worship that is insincere, careless, and half-hearted. Ulitin ko, mga kapatid, let that words kumbaga tumanim sa ating mga puso. There are times that we are offering God worship that is insincere, careless, and half-hearted. Yan po ang reality natin bilang mga tao, bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ginawa ng Panginoon, nagdala siya ng mahigpit na pagsaway sa kanyang mga tao, sa kanyang mga pinili, sa mga Israelita, na mga taong ito, na tayo bilang mga mananampalataya ay hindi dapat tayo nag-aalay ng mga bagay na tira-tira lamang sa harapan ng Panginoon, ng mga bagay na hindi natin kailangan sa ating mga buhay. Sa halip, ang nais ng Panginoon ay ialay natin sa Kanya ang pinaka-the best, ang pinaka-perfect, ang pinaka-karapat-dapat na dapat niyang matanggap. So mga kapatid, ngayong oras na ito, ngayong araw na ito, let's look closely sa ating pong passage. And while looking at this passage, mga kapatid, let's reflect sa ating mga sarili. No? How are we offering and giving God our worship? How are we offering and giving God the worship that He deserves? No? Sa unang punto na nais ko pong i-discuss about this sa atin is that makikita po natin sa ating passage that God calls His people to honor Him. God calls His people to honor Him. Makikita natin yan in verse 6 ng chapter 1 sa book of Malakay. Sabi dyan, basahin po sa inyo, a son honors his father and a servant his master. If then I am a father, where is my honor? And if I am a master, where is my fear? Says the Lord of hosts to you, O priests who despise my name, but you say, how have we despised your name? Now, makikita po natin sa simula pa lang, makikita na po natin that there is a powerful comparison po sa passage na ito na binigay ng Panginoon sa kanya mga tao, sa bayan ng Israel. Sabi niya, a son honor his father and the servant honor his master. Mga kapatid, these are basic expectation po pagdating po sa pamilya or pagdating sa master and servant. No? Kumbaga, doon talaga dapat yung paggalang. No? Yung relationship between a father and a son and a master and a servant, talagang ito ay nakabase
Ang pundasyon nito ay respeto, reverence, fear, and duty pagdating po sa kanilang estado. And alam niyo ito pong comparison nito na respect and honor, no, pagdating po sa pamilya, pagdating po sa father and son, no, and servant and master. The idea of this honor is very very foundational po sa family po, no. Kumbaga kung titignan po natin hanggang sa ngayon, ito pa rin yung sinusunod natin, no, na makikita nga natin that ito din yung commandment ni Paul sa mga taga-Ephesians, no, na dapat kayong mga anak, igalang ninyo ang inyong mga magulang. Even si Paul, diniscuss niya din sa atin na yung bondservant dapat maging submissive, igalang yung kanyang master. Kasi ganun po ka-importante ito, especially in the ancient Israel. No, bakit? No, at alam niyo mga kapatid, the reason why kung bakit ganito ito ka-importante is because ito po ay command ng Panginoon sa kanila. A son is expected to honor his father, and the servant is expected to honor his master because it is God's command sa kanila. Makikita natin to doon sa 10 commandments na binigay ng Panginoon kay Moses para po sa bayan ng Israel. Sabi po sa Exodus chapter 20 verse 12, sabi diyan, honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. So, ganoon. That's the reason why kinumpare po ng Panginoon. No? So, sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan po ni Malakay, kung nandoon ang paggalang nyo sa inyong mga magulang, sa inyong mga master, nasaan yung honor na deserve ko? No? This commandment reflects the importance of honoring the authority na nasa atin, na binigay po ng Panginoon sa atin. No? Na tayo bilang mga anak, igalang natin ang ating mga magulang, tayo na mga empleyado, igalang natin ang ating mga boss, tayo na mamamayan ng bansang ito, igalang natin ang ating mga namumuno sa atin. So, kumbaga, napaka-importante po ng command na ito. If this is true mga kapatid, kung ito po ay totoo, if this is true for our earthly parents, now mga kapatid, how much more should we honor our Heavenly Father? Kung totoo at sinasabi natin, sinusunod natin ito, then how much more na ating binibigyan ng karangalan, ng parangal, ng paggalang ang Diyos na lumikha sa atin, ang Diyos na nagligtas sa atin, who is above all earthly authorities na meron tayo sa mundo ito. Mga kapatid, this is why God is saying to the people, if I am your father and master, where is the honor I deserve? Mga kapatid, alam nyo isang nakakalungkot dito po sa expression ng Panginoon na ito. Nakakalungkot isipin that personally, sa akin, it feels like God is nagmamakaawa ang Panginoon na igalang niyo ko, nasambahin niyo ako dito sa mga taong ito, sa mga Israelitang ito. Nakakalungkot isipin na yung Diyos na kasama nila, na yung Diyos na nagligtas sa kanila. Nakakalungkot isipin na yung Diyos na punong-puno ng grasya, na nagbigay ng pag-ibig, nagpadama ng pag-ibig sa atin at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan, ay nagmamakaawa sa atin, nasambahin natin siya. Nakakalungkot mga kapatid. Mga kapatid, ito yung katotohanan. If we want to please ang ating Panginoon sa pamagitan ng ating pagsamba sa Kanya, tandaan natin, worship begins with honoring God in our heart. Worship begins sa ating pong pagkilala, deep understanding of who God is. At mga kapatid, God's people, tayo po mga Kanyang iniligtas,
And sa ating pong passage, these people, sa pamagitan po ng pag-represent po ng mga priests dito, they become negligent po pagdating po sa tamang pagsamba at totoong pagsamba sa Panginoon, sa totoong pagsasakripisyo, pagsasacrifice, pag-offering sa Panginoon. Mga kapatid, makikita natin sa ating passage na binasa sa verse 6 pa lamang, hindi nila pinaparangalan ng Diyos sa kanilang mga ginagawa. Hindi natin pinaparangalan ng ating Diyos. Hindi natin nabibigyan ng glory ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Ito ay isang patunay, mga kapatid, na hindi natin kinakatakutan ang ating Diyos. Na wala tayong takot sa Diyos. Na wala tayong paggalang sa Diyos. Hindi natin binibigay yung fear na nararapat sa Kanya, fear with reverence na nararapat sa Kanya. Malinaw mga kapatid na sa buhay natin bilang mga tao, dumarating sa pagkakataon ng buhay natin na nagiging wala tayong malasakit sa kadakilaan at kabanalan ng ating Diyos. Nawawalan tayo ng galang sa kung sino ang ating Diyos pagdating sa ating pagsamba sa Kanya. Mga kapatid, if we recognize God as our Father, as our Savior, as our Master, mga kapatid, we should treat Him with reverence and honor. Huwag natin siyang itrato na parang isang ordinaryong tao lamang. Mga kapatid, God deserves all the glory and honor sa ating buhay bilang Kanyang niligtas. Again, mga kapatid, kung ating pong kinikilala na ang Diyos natin ay ang ating Ama at ang ating Master, treat Him with reverence and honor. Treat Him with reverence and honor. Napaka-importante po na naiintindihan natin ang bagay nito na hindi lamang natin siya sinasamba dahil kailangan natin gawin, dahil Diyos siya, dahil kilala lamang natin siya, dahil sinabi po ng Panginoong Jesucristo sa atin, reminder po ng Panginoong Jesucristo sa atin in Matthew chapter 21 chapter 7 verse 21, sabi diyan, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of the Father. Hindi lahat na nagsasabi, Diyos ko, ay anak ng Diyos. Hindi lahat na nagsasabi at sinasabing kilala nila ang Diyos, sila ay makakapunta sa langit. Mga kapatid, malinaw na Jesus is ine-emphasize ng Panginoong Jesucristo dito na ang pagsamba na hindi karapat-dapat sa Kanya, or ang pagsamba or ang lip service is not enough. Dahil ang totoong pagsamba, mga kapatid, true honor is demonstrated through obedience and reverence in our action. So kung sinasabi natin na totoo tayong sumasamba sa Diyos, totoo tayong nagbibigay ng glory sa Panginoon, sabi ng Panginoon, Jesucristo, the one who does the will of the Father. Yan po ay makikita sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya mga kapatid, may question for all of us. Paano tayo? How do you approach God in your personal worship? How do you approach God in our personal worship? Do we come before Him casually or reverently? Nang may paggalang, nang may parangal. Mga kapatid, true worship is rooted in honoring God, in recognizing His greatness, and giving Him the respect
He is due. Ulitin ko mga kapatid, ang totoong pagsamba is rooted sa ating paggalang at parangal sa ating Diyos. In recognizing His greatness sa ating buhay at pagbibigay ng glory sa Kanya, mga kapatid. Mga kapatid, tandaan po natin, we cannot honor God in worship if we don't know Him deeply. We cannot honor God in our worship if we don't first honor Him in our heart. So mga kapatid, another question for us is, are we treating God as our Father, worthy of respect and reverence? Mga kapatid, ganun ba natin kinikilala ang Panginoon? Nandun ba yung paggalang natin sa Kanya? Nandun ba yung pagbibigay natin ng glory at parangal sa Kanya? Are we treating Him as our Father, as our God? O tayo po ay sumasamba sa Kanya, sa ating Diyos, at hindi natin siya ginagalang sa ating pagsamba? Because makikita po natin sa pangalawang punto na ating pong pag-uusapan ngayon that God called the problem of unworthy sacrifice. You can see that in Malachi chapter 1 verse 7 to 8. Sabi diyan, by offering, so sa end po ng chapter 6, makikita po natin doon, ng verse 6, makikita po natin doon. So ang question po ng bayan ng people of Israel is, how have we despised your name? Sinasagot ng Panginoon, by offering and polluted food upon my altar. But you say, how have we polluted you? By saying that the Lord's table may be despised. When you offer blind animals in sacrifice, is that not evil? And when you offer those that are lame or sick, is that not evil? Present that to your governor. Will he accept you or show you favor? Says the Lord of hosts. So makikita po natin dito, sinagot ng Panginoon yung pong rebuttal ng pong bayan ng mga tao sa bayan po ng Israel. Kinonfront sila ng Panginoon sa pamagitan ni Malachi. So again, God is confronting the people over their corrupt offerings. So makikita po natin yung unworthy sacrifice, unworthy corrupt offerings po na binibigay ng pinagkakaloob, iniaalay ng mga tao sa bayan ng Israel. No, instead of giving God the best of their livestock, no, yung pinakamagandang uri ng hayop sa nakalagang ng hayop, tupa, they offer animals that are blind, that are lame and sick. No? So sa halip na ibigay nila yung pinaka-the best sa Panginoon, yung pinakamaganda sa Panginoon, ay ang iniaalay nila sa Diyos ay yung may mga kapintasan. No, alam niyo mga kapatid, this corrupt offerings, this defiled offerings, mga kapatid, it shows no respect for the holiness of God. It shows no respect for the holiness of God. Kaya napaka-importante sa atin mga kapatid na dapat yung pong ating pag-aalay ng pagsamba sa Panginoon ay pure. Dahil kung hindi mga kapatid, atin pong niyuyurakan, tinatapakan ang kabanalan at kadakilaan ng ating Diyos. Defiled offerings show that we don't respect the holiness of God. They are giving God what they didn't need instead of their best. O kaya there are times no, ano ba yung example nito sa buhay natin? Siguro sinasabi natin, ay hindi muna ako a-attend ngayong Sunday kasi mas importanteng gawin ko to. Kasi meron kaming outing. Meron akong dapat gawin ng Sunday morning. Ay, hindi ako a-attend ng church kasi busy pa ako ngayon.
Siguro pag may spare time na lang ako, aaten. Mga kapatid, kung meron tayong bagay na mas inuna sa Panginoon, then yun po yung ating sinasamba. Yun po ang ating pinapahalagahan. Yun po ang ating inaalayan, mga kapatid. Kung ang oras po natin ay mas ginagamit natin sa ibang bagay kaysa sa pagbibigay ng glory sa Panginoon, at nagiging tira-tira lamang yung mga oras na binibigay natin sa Diyos, then our offering, our worship, our sacrifice is corrupt pagdating po sa harapan ng ating Panginoon. Hindi po ito katanggap-tanggap. Yung kagaya na nabanggit ko kanina, ito po ay pangahamak sa kabanalan ng ating Diyos. At makikita po natin dito po sa ating passage, the Israelites were offering sacrifices that were less than what God deserved. Imagine, mga kapatid, yung Diyos na nagligtas sa kanila, ito lang yung ibibigay nila. Hindi deserve ng Panginoon yung mga tira-tirang bagay lamang. Again, ito po mga Israelites na ito, nag-offer po sila ng sacrifices na hindi po deserve ng Panginoon. Nag-offer po sila, nino-offer po nila yung mga sa halip na unblemished and spotless offering yung ibigay nila sa Panginoon. Ang binibigay po nila is corrupt and defiled offerings. Mga kapatid, ang command ng Panginoon is to offer Him pure and unblemished and spotless offering. Yun po yung command ng Panginoon sa kanila. We can see that in Leviticus chapter 22. No? But here sa ating pong passage, kino-confront nila, sinasaway sila ng Panginoon by giving animals that are blind, lame, and sick. Again, it is an insult to God's holiness. Mga kapatid, imagine po natin ito. Habang pino-point out ng Panginoon yung kanilang kahangalan pagdating sa kanilang ginagawa pagsasacrifice sa Panginoon, pagdating sa ginagawa nilang offering sa Panginoon sa pamagitan ng pagbibigay ng defective na sacrifices sa Kanya, they are expecting favor sa Panginoon. Sabi doon sa verse 8, sabi, makikita natin yun sa verse 9, na now entreat the favor of God that He may be gracious to us. Imagine, wala yung offering mo na nga, yung worship mo, yung sacrifice mo na nga ay walang kabuluhan, defile and corrupt na nga sa harapan ng Panginoon, din nandyan ka, lakas ng loob mo na humingi ng pabor sa Panginoon na maging gracious sa iyo sa kabila ng pag-aalay, ng pagsamba na ginagawa mo. Mga kapatid, the shocking part of this rebuke is that God compares. Kinumpara ng Panginoon yung pag-o-offer ng mga taong ito doon sa kanilang ruler, sa kanilang governor. Kinumpare niya sa kung paano mag-offer sila sa Diyos. At ang sabi ng Panginoon sa verse 8 nga dyan, present that to your governor. Will he accept you and show you favor? Says the Lord. Makikita po natin dyan, mga kapatid, na kahit tayo mismo, never natin gagawin ang bagay na yan. Kung tayo po ay bibigyan ng pagkakataon na makapasok sa Malacanang at magbigay ng isang regalo sa ating sa presidente, never tayo magdadala ng hindi niya magugustuhan, ng hindi pleasing sa kanya. And here, mga kapatid, makikita po natin the people of Israel and tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga tao, we are offering the King of Kings, the Lord of Lords, na hindi niya deserve, na unpleasing sa kanya. Nag-o-offer tayo ng mga defective na gifts sa ating King, sa ating Father, sa ating ruler, which is God.
na ruler natin, na King of Kings natin, na Lords of Lords natin. Hindi po natin gagawin na magbigay ng regalo sa ating mga bosses, sa ating presidente nang hindi niya magugustuhan. Pero pagdating sa Diyos, kung ano na lamang yung mabigay natin, kung ano na lamang yung may offer natin. Lord, ito na lang yung meron ako, tanggapin niyo na. Lord, ito lang yung kaya kong ibigay, tanggapin niyo na. No, mga kapatid, tandaan natin na ang Diyos natin is the King of Kings and the Lords of Lords. That's why deserve ng ating Panginoon yung nararapat na pagsamba, deserve ng Panginoon yung nararapat na papuri, na sakripisyo, na alay mula sa ating mga kapatid. That's why, mga kapatid, the question is this: in our worship, are we offering God the best or are we offering Him the less? Are we giving Him our best or are we content with offering Him our leftovers? Yung ating mga tira-tirang mga oras, tira-tirang mga sakripisyo, effort. Mga kapatid, tandaan natin, worship involves sacrifice, a sacrifice of the best of what we have. The best of our time, the best of our energy, the best of our effort, the best of our focus, the best of our resources, mga kapatid. Ang dapat nating ialay sa Panginoon sa pagsamba ay yung best natin, mga kapatid. Yung best ng buo nating pagkatao, ng buo nating buhay, mga kapatid. Just as the Israelite, mga kapatid, we are rebuked for offering polluted sacrifices, mga kapatid. Kaya mga kapatid, we must examine the quality of worship that we are offering sa Panginoon, mga kapatid. Are we offering the best of our time, attention, and devotion and love, or love for Him? Are we giving Him our whole heart pagdating sa pagsamba sa Kanya, mga kapatid? Bakit napaka-importante po na binibigay po natin yung ating buong puso sa ating pong pagsamba sa ating Diyos? And this is the reason why, ito po yung pangatlong punto natin pong pag-uusapan. The reason why napaka-importante na binibigay natin yung ating pong buong puso sa pagsamba sa Panginoon is because God reject the half-hearted way of sacrifice. Or God reject the half-hearted worship, mga kapatid. You can see, let's look at Malachi chapter 9, verse 10. Sabi dyan, sabi po ng Panginoon, and now entreat the favor of God, that He may be gracious to us, with such a gift from your hand, will He show favor to any of you, says the Lord of hosts, or that there were one among you who would shut the doors, that you might not kindle fire on my altar in vain. I have no pleasure in you, says the Lord of hosts, and I will not accept an offering from your hand. Yan po sabi ng Panginoon sa kanila. Malinaw na malinaw sa bawat isa sa atin, na sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin, that if we are offering Him worship and sacrifices that is half-hearted, He reject it. Ayaw niya yun. Hindi niya yun tinatanggap, mga kapatid. Dahil again, hindi niya deserve yun. And sa ating pong verse, dito po sa verse 9 to 10 na ito, in this verse, God again confronting the people about their empty, insincere worship, mga kapatid.
the priests, mga kapatid, yung po mga priests dito po sa ating passage were not only offering defiled sacrifices, but they are also unconcerned. Wala silang pakialam doon sa confrontation na ginagawa ng Panginoon sa mga maling ginagawa nila. Wala po silang pakialam kahit na sinabi na ng Diyos sa kanila, hindi niyo dapat gawin yan. Wala kaming pake. Sabi nila, wala kaming pake. Gagawin namin kung ano gusto namin. Na sa tingin namin ito yung okay. Na ito lamang mga tira-tira ang ibigay namin sa iyo. They are unconcerned about their failure, mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang sabi po sa ating passage, yun po sa verse na ating pong binasa, verse 9 to 10, mas mabuti pa, mas nanaisin pa ng Diyos na merong tao na magsara, no, ng pinto ng templo upang tuluyang matigil yung walang kabuluhang pagsamba na ito. Mas gugustuhin pa ng Diyos na wala na lamang sumamba sa Kanya kaysa pagsamba na hindi naman totoo sa kanilang puso. Now, mga kapatid, ang tanong ko, are we worshiping God na totoo sa puso natin? Mga kapatid, kung titignan natin yung verse na binasa natin, makikita po natin yung tindi ng galit ng Panginoon. God's anger is evident sa passage po na binasa natin sa verse 9. Again, sabi niya, He would rather His people cease their worthless sacrifice than continue to dishonor Him with empty worship. Pag sinabing yung word na ginamit po dyan is vain, ibig sabihin emptiness of their offerings. No? Walang laman yung pagsamba ng Diyos. So, kung ikaw ay pagsamba natin sa Diyos, kung tayo po ay half-hearted, kahit na sabihin natin half-hearted yan, walang kwenta yan, walang kabuluhan yan sa Diyos. Na meron, kahit na sabihin natin, ay meron namang konting part, pero yung konti na yon hindi pa rin katanggap-tanggap sa Panginoon ng pag-aalay natin ng pagsamba sa Kanya. Ang nais ng Panginoon ay buong pusong pagsamba, buong pusong pag-aalay ng pagsamba sa ating Diyos. Yun po ang dinidesire ng Panginoon sa Kanyang mga anak. Yun po yung dinidesire ng Diyos sa iyo kapag ikaw ay lumalapit sa Kanya sa pagsamba, lumalapit sa Kanya sa paglilingkod at pagpupuri sa Kanya. Yes, mga kapatid, they were going, ito pong mga Israelites, they were going through the motion of worship, maybe because it is a ritual sa kanila, nakasanayan na every Sunday ay pumunta ng church at umawit. Pero yun lang yun para sa kanila. It's just a ritual. Pero ang kanilang mga puso, ang ating mga puso ay malayo sa Diyos. So kung pupunta tayo every Sunday, pataas-taas pa tayo ng kamay, pikit-pikit pa tayo habang nag-worship, pero ang puso naman natin ay malayo sa Diyos. Kahit na ganun yung gawin natin, ang puso natin ay malayo sa Diyos at wala sa Diyos sa pagsamba, sa pag-aalay ng pagsamba sa Kanya, hindi po yung tatanggapin ng Diyos. Wala po yung kabuluhan sa Diyos. Kaya dapat natin patuloy na siya sa atin ng ating puso every Sunday. Every day, hindi lang every Sunday, every day na sinasamba natin ang ating Diyos. Dahil every day, we are called to honor and worship and give glory sa ating Panginoon. Again, God would rather not, mas gugustuhin pa ng Diyos na wag na tayo mag-offer ng pagsamba sa Kanya kaysa magbigay tayo ng worship sa Kanya that doesn't come from a place of respect, reverence, and sincerity. Mga kapatid, God desires His people to worship Him in spirit and in truth. God desires His people to worship Him in spirit and in truth. Ito po yung sabi ng Panginoon sa Samaritan woman sa John chapter 4, verse 24. Nung tinanong na Samaritan woman, saan ba ako dapat sumamba? Sabi ng Panginoon, hindi mahalaga kung saan ka.
Ang mahalaga, naintindihan mo that God is spirit and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Emphasizing mga kapatid yung word na truth mga kapatid. Dapat totoo yung ating ginagawang pagsamba sa ating Diyos. Dapat totoo at sincero at authentic yung pagsamba natin na ginagawa nating pagsamba sa ating Diyos. God that does not desire superficial rituals, but worship that comes from a pure and satisfied heart sa ating Diyos. Ulitin ko mga kapatid, God does not desire superficial rituals, but worship that comes from a pure heart, mga kapatid. Mga kapatid, God is more concerned with the posture of our heart than the outward action of our worship. He is more concerned sa kalalagayan, sa estado, sa sitwasyon ng ating puso kesa sa action natin kung paano tayo mag-worship sa Kanya. Malakas ba yung boses natin? Nakataas ba yung mga kamay natin? Nakapagkit ba tayo sa pagsamba sa Panginoon? Hindi mahalaga sa Panginoon. Mahalaga sa Diyos ay ang puso mo kapag ikaw ay nag-aalay ng pagsamba sa Kanya. Now mga kapatid, the question for us, are we worshiping out of routine? Or do we approach God with awe and reverence? Are we aware of His holiness? Are we aware of who He is? And are we aware of what He has done for us? Kapag tayo ay lumalapit sa Kanya sa pagsamba, kapag tayo ay nag-aalay ng pagsamba sa ating Diyos. Are we aware of that, mga kapatid? Again, God is not pleased with ritualistic and empty worship. If our hearts are not aligned with our worship, the truth is and the reality is our worship is in vain, mga kapatid. So mga kapatid, kaya dapat natin yan lubos na dapat maunawaan, mga kapatid. Again, sabi ng Panginoon, mas okay pa sa Diyos na wala na lamang sasamba sa Kanya sa bayan ng Israel kaysa sumamba sila ng wala namang kabuluhan at hindi katanggap-tanggap na nire-reject ng Diyos ang kanilang pagsamba. Okay lang sa Kanya kasi whether they worship Him or not, God's name will be great among all the people. So we can see this, no? Ito po yung pang-apat nating pag-uusapan, God's glory. No? God's glory will be revealed among all people. You can see this in Malachi chapter 1, verse 11 to 14. Sabi diyan, for from the rising of the sun to its setting, my name will be great among the nations. And in every place, incense will be offered to my name, and the pure offering. For my name will be great among the nations, says the Lord of hosts. But you profane it when you say that the Lord's table is polluted, and its fruit may be despised. But you say, what a weariness this is, that you snort at it, says the Lord of hosts. You bring what has been taken by violence, or is lame, or sick, and this you bring as your offering. You shall I accept that from your hand, says the Lord? In verse 14, cursed be the chief who has a male in his flock and vows it, and yet sacrifices the Lord what is blemish. For I am a great king, says the Lord of hosts, and my name will be feared among the nations. So mga kapatid,
in this passage sa ating pong makikita in these verses, makikita natin na even though ito pong bayan ng Israel, ito pong kanyang mga piniling tao sa kanyang piniling bayan, even though hindi po sila itigil nila ang pagsamba sa Panginoon, there is a uh, prophecy, no? It's a prophecy sa Panginoon na maraming tao sa ibang dako ang sasamba sa Kanya, mag-aalay sa Kanya ng pagsamba ng totoo at karapat-dapat sa Kanya, mga kapatid. No? Kung titignan natin, ano yung naging response ng mga Israelites dito, hindi po naging maganda yung naging response nila, mga kapatid. So again, mga kapatid, God declares that His name will be honored among all nations, and true worship will be offered in purity from the rising of the sun and to its setting. Kahit na itong mga taong ito, itong kanyang pinili ay i-despise niya or tumigil sa kapagsamba nila sa Diyos, ay hindi mawawalan ng tao na magpupuri at sasamba sa Diyos ng totoo. Despite the people's failure, mga kapatid, God declares that His name will be great among the nation. And even though, mga kapatids, no, sabi nga ng Psalms chapter 19 verse 1, the heaven declares the glory of God. No, kahit na walang tao sumamba sa Kanya, His creation, the heavens, all of His creation, it will declare the glory of God, mga kapatid. Yan po ang isang katotohanan. Kahit na hindi ka sumamba sa Diyos, kahit na hindi mo siya sambahin, itigil mo yung pagsamba, hindi tayo kawalan sa Diyos. Hindi tayo kawalan sa Diyos. Hindi tayo makakabawa sa pagka-Diyos ng ating Diyos kung tayo ay titigil sa pagsamba sa Kanya. Dahil maraming bagay ang nagdideklara ng Kanyang kaluwalhatian at nagpupuri sa Kanyang kadakilaan. Even if Israel fails to worship Him as they should, mga kapatid, God's glory will be revealed to all nations. And yung worship po ng ibang nations na ito will be pure and acceptable sa ating Diyos. Something that the Israelites failed to offer sa ating Panginoon. Ano po sabi ng Psalm chapter 86 verse 9? Sabi po dyan, sa Psalm chapter 86 verse 9, all the nations you have made shall come to worship before you, O Lord, and shall glorify your name. Sabi po yan ni King ng Psalmist, ni King David. All nations, hindi lang ang bayan ng Israel. Kaya itong pag-confront ng Panginoon sa bayan ng Israel sa pamamagitan ni Malachi, talagang napakalaki na dapat talaga ma-realize ng bayan ng Israel yung maling ginagawa nila sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng ginagawa nilang pag-aalay sa harapan ng Diyos. Dahil kung hindi nila itatama yung kanilang maling ginagawa sa harapan ng Diyos, then malinaw na sinasabi ng Panginoon, na sinabi ng Panginoon, at dineclare ng Panginoon, even though you stop, kahit na kanilang matigil yan, many people will offer sacrifice sa akin. At ito po ay patunay that God's glory is not limited to Israel. God's glory is not limited to Israel. His name will be exalted among all nations, and this part, and ito po yung talagang plano ng Panginoon simula pa lamang, that all creation will worship Him. Ito po yung reason kung bakit niredeem ng Panginoon ang lahat ng tao sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang tagapagligtas, ng ating tagapagligtas na si Kristo. Ito po yung reason kung bakit namatay si Kristo sa krus, to redeem all of His
creation, mga kapatid. This is the reason why binigyan niya tayo ng kaligtasan sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Upang sa pamagitan natin, tayo po ay magbigay ng glory sa Kanya. Sabi po na Revelation chapter 7 verse 9 to 12, sabi po dyan, this is kumbaga, a revelation ng Panginoon kay John. Sabi po dyan sa verse 9, after this I looked, and behold, a great multitude that no one can put number, from every nation, from all tribes and all peoples and languages, standing before the throne of God, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, with palm branches in their hands, and crying out with a loud voice, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. And all the angels were standing around the throne and around the elders and the four living creatures, and they fell on their faces before the throne and worshiped God, saying, Amen. Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be to our God forever and ever. This vision, mga kapatid, from Revelations, echo. Kumbaga, pinapakita po nito yung fulfillment nung pangako, nung sinabi ng Panginoon dito po sa mga Israelites, dito po sa Book of Malachi, that worship will be extended beyond Israel, that all people will honor His name, mga kapatid. So mga kapatid, true worship reflects the greatness of God's name, mga kapatid. When we offer our best, it reflects His glory. And make His name known to the world. Kapag tayo po ay nagsumasamba sa Panginoon na karapat-dapat at puro at buong puso, nakikita po sa atin yung glory ng Panginoon. At nabibigyan natin ng glory ang ating Diyos. At naipakilala natin sa buong mundo, sa mga tao na kasama natin, every day, kung sino ang ating Diyos. How majestic His name is. Our worship matters, mga kapatid, not just for our own lives, but for the witnesses, for the witness it gives to others, mga kapatid. So bilang conclusion, mga kapatid, sa oras nito, again, worship is more than an act of singing and bringing offerings sa Panginoon. It's about honoring God with our hearts, with our lives, with everything that we have, with everything that we do, mga kapatid. Yung pong passage natin pong pinag-usapan ngayon sa Malachi chapter 1 verse 6 to 14 shows us that God desires to reverence, to worship with a sincere heart and with a pure offering. Mga kapatid, tandaan po natin mabuti. God, for He is worthy of our praise. He is worthy of our best. Not just leftovers. Hindi lang po tira-tira, mga kapatid. And my question for all of us today, mga kapatid, na dapat i-reflect natin sa ating mga sarili. Are we giving God our best in worship? Or are we treating Him na wala lang? Na basta na lamang? Are we offering Him what cost us a little? Or are we offering Him the best na pwede nating ibigay sa Kanya, mga kapatid? Paano tayo sumamba sa ating Diyos?
Bilang bottom line mga kapatid, again, the reminder sa bawat isa sa atin, God deserve honor, He deserve worship, He deserve respect, He deserve to worship from all of us, mga kapatid. God is worthy of all praise, all honor, all glory, and all worship from all of us, mga kapatid. Ang Diyos ay karapat-dapat sa karangalan, sa paggalang, at sa pagsamba sa ating lahat. At pagsamba sa ating lahat. To worship is marked by honor, reverence, and sincerity, mga kapatid. So let us renew our commitment sa ating Panginoon to worship Him with sincerity, with a pure heart, mga kapatid, with fear, mga kapatid, and with the best that we can offer sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Father, we come to you sa oras na ito, recognizing, Panginoon, who you are, recognizing your greatness and your holiness. Panginoon, sa oras na ito, forgive us for the times na kami po, na tinitrato ka po namin na wala lang, na basta lang lamang, Panginoon, na lumalapit sa kami sa inyo sa pagsamba na okay lang ito. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Hindi niyo po deserve yung ganong uri ng pagsamba mula sa amin, Panginoon. Kaya po kami po ay lubos na humihingi ng tawad sa inyo sa oras na ito. And Lord, help us, Panginoon. Help us to honor you with our hearts, Panginoon. Help us to honor you with our lives, Panginoon. At ang dalangin ko, Panginoon, na kami po ay makapagpatuloy na makasamba sa inyo ng puro, ng buong puso at totoo, Panginoon, na nagpapakita ng inyong grasya, na patuloy na nagpapakita ng inyong glory, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen.